rockin' with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! This is your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, eto, medyo masama ang pakiramdam natin ngayon. Medyo sinisipon tayo ng bonggang-bongga at medyo wala tayong boses, di ba? Pero syempre, laban lang tulad ng Miss Grand International na talaga naman, oh my God, patuloy pa rin namamayagpag ang labanan ng mga kandidata. Papunta na tayo doon sa exciting moment dito sa competition. So yesterday nga, napanood natin ang kanilang not cost na talaga naman, oh my God, naloka tayo ng bonggang-bongga sa ipinakita ng Miss Grand International at nakita ninyo, grabe ang pasabog talaga nila. Doon pa lang sabi ko, oh my God, ang ganda talaga ng ino-offer ng Miss Grand sa atin, no? Kung tutuusin, plus nandoon yung, alam mo yon, yung ang ganda ng storytelling ng mga not cost nila. Kasi doon may mga matututunan tayo ng bonggang-bongga. Plus, grabe yung HD, no? Talaga ang glossy ng dating, ang linaw. Sabi ko nga, ang winner talaga ng Miss Grand. So, napansin ko lang, sobrang laki ng entablado nila ngayon na pa-diamonds ang style, di ba? At parang piling ko bukas, ano kaya ipapakita nila sa preliminary competition. So, yan na, exciting to. Sa mga nagtatanong naman sa akin, anong oras daw ba yung preliminary competition nila bukas? Ang preliminary competition nila bukas ay magaganap ng 7 p.m. Philippine time yata or 8 p.m. or Bangkok time yata. Hindi ko alam kung parehas ba tayo ng time sa Vietnam kasi dito, parang feeling ko, yung Vietnam saka yung Bangkok, iisa yung oras nila. Kung 7 p.m. dito, mga 8 p.m. sa inyo. So, advance kasi kayo ng 1 hour, di ba? So, yon. Kaya, bukas na dito magkakaalaman talaga. So, dito sa Natcos, nagustuhan ba ni Mr. Nawat ang Natcos ni Nikki Dimora? To be honest, makikita mo kasi yan si Mr. Nawat kapag gusto niya kasi yung isang kandidata, nagpapapicture talaga siya. Pero minsan kasi nandoon din siya sa game, strategy game na alam mo yon, mapapansin mo na minsan parang pag alam niyang ito ang pinag-uusapan, dito siya pupunta para alam mo yon, magkaroon ng mga ano yung mga tao ng palaisipan. Kasi syempre pag may palaisipan dyan, syempre sasabihin nila, oh my God, ito na yung gusto ni manalo ni Mr. Nawat. Pero hindi ganoon ang ibig sabihin ni Mr. Nawat dyan. Maaaring piniplaytime niya lang. So, ako, kasi may nakita kasi akong picture nila, dalawa ni Nikki Dimora. And then, para puntahan niya si Nikki Dimora para mag-picture silang dalawa. Isa lang ang ibig sabihin nun, guys. Gusto niya si Nikki Dimora. Gusto niya yung not cost ni Nikki yesterday. Yes! Kaya, ay nako, laban lang. In fairness naman kay Nikki, di ba? Nakita naman natin yung performance niya talaga yesterday. Ay pumalo naman ng bonggong-bongga. At masasabi ko naman, oy, ibang ipinakita ni Nikki Dimora yesterday sa competition na to. So maraming nagsasabi sa akin, swerte ba kay Nikki yung may pakpak daw? Sabi ko naman, I think yes. Kasi di ba, nakita naman natin sa bawat eksena niya na lagi siyang may pakpak at talaga nagsha-shine siya. So, bukas ina-expect ko yung not cost niya, magkakaroon din ng pakpak. Charot. So, para mapag-usapan ng bonggang-bongga. Yung kanyang evening gown pala, sana may pakpak din. So, ano ba ang sign para malaman natin na si Nikki na ang mananalong ng Miss Grand International? To be honest, doon sa puntong si Nikki na ba ang mananalong Miss Grand International, hanggang ngayon hindi ko pa talaga masagot yan. Hindi ko rin masagot na, ay wala na tayong pag-asa. Hindi ko rin masagot na, ay, panalo tayo. Kasi, sa totoo lang guys, yung laban kasi ni Nikki dito, sobrang unpredictable. Unpredictable sa akin. Sobrang nandoon ka na talagang, yung ipinakita dito ni Nikki, magugulat ka na parang, hindi siya palong-palo, pero nagsashine siya. Para siyang laging may bumbilya sa mukha kapag nakikita mo siya sa entablado. Yung sabi ng ganon, may sariling ring light
yung ang linaw-linaw ng aura niya na parang pag tinignan mo, meron siyang queenly aura na tinatawag. Kaya sabi ko nga, baka may magic talagang maganap to sa Coronation Night. Kasi parang si Nikki, sa lahat ng laban niya from the beginning until now, consistent yung ipinapakita ng face value niya. Yung prettiness niya, plus nandoon, never ko siyang nakita na madilim yung itsura niya. Plus, consistent siya. Kung titignan mo, kaya lang kasi doon lang tayo nagkakaroon ng doubt sa kanya. Yung kanyang galawan, yung tipong kasi parang kulang sa power lagi. Parang ang lamya-lamya lang niya, parang hindi siya masyadong palong-palo na katulad siguro na mga napapanood natin noon na mga pinadala natin mga queens, ang layo niya doon. Pero kapag titignan mo naman yung mukha niya, gandang-ganda naman ako sa kanya. Para siyang Virgin Mary lagi na, para siyang santo. Kapag tinignan mo siya na parang, wow, grabe. Kahapon sa totoo lang, maganda yung natkos niya. Pero nakatingin ako sa mukha niya, gandang-ganda talaga ako sa mukha niya na parang may ring light talaga na hindi madilim yung mukha niya. Plus, pag tinignan mo siya, ang makikita mo talaga yung katawan niya sa yung mukha niya. Hindi mo mapapansin masyado yung suot niya eh. Mapapansin mo talaga yung beauty na meron siya. Kaya sabi ko, sign ba to? Kasi dati naalala ko si Miss Vietnam. Hindi rin naman maingay sa competition. Tahimik lang, nagulat nga ako siya ang nanalo eh. Pero, magaling naman siya in terms of yung, alam mo yun, yung galawan. Kaya nga sabi ko nga, sana mag-level up lang konti talaga itong si Nikki para magkaroon ako ng yung talagang sigurado na ako na siya ang mananalo dito. Kasi doon lang talaga ako nagkakaroon ng holdback na parang hindi ko masabi na kaya ni Nikki mag-uwi ng corona. Pero nandoon ako na parang mag-50-50 kayo, yung parang alanganin ka talaga. Pwede pa nga siyang ma-thank you girl talaga na parang masasabi mo, naku baka ayaw ni Mr. Nawat yung galawan niya. Pero nandoon ka naman sa momento na lumalaban si Nikki kahit anong mangyari. Sobrang grabe. Ang tindi ni Nikki talaga, yung pagdating sa facial expression, yung happiness na makikita mo sa kanya, unbothered siya. Wala siyang pakialam kung siya ba ay wala siyang pakialam kung siya ba ay nangungulelat, wala siyang pakialam kung siya ba ay binoboto, wala siyang pakialam. Basta ando doon lang siya sa sistema na lumalaban lang siya. Pero kung titignan mo, in fairness, maganda yung ganong attitude. Kasi napaka-sportsmanship niya talaga sa competition. Kumbaga, nandoon siya sa, malakas yung tiwala niya sa sarili niya na may uuwi niya yung corona. And then, tignan natin, bukas talaga, magkakaalaman talaga itong bukas. Bukas, ko masasabi siguro na, ay nako, sigurado tayo dito. Pero sa ngayon, hindi ko talaga ma-sure. But sa resulta ng NATCOS niya yesterday, ayon, doon talaga masasabi ko naman sa inyo, I think isa sa talaga sa mga napapansin. And then silipin natin kung ilan na ang boto niya at kung sino nga ba ang nangunguna sa botohan. Actually, malakas syempre yung boto ng mga, alam mo na, yung mga Asian. Hindi ko alam kung anong magic ang ginagawa nila dito. Bakit yung boto nila ay talagang tumataas bigla ng gano'n na parang maloloka ka kasi nakikipagpukpukan talaga sila pagdating sa botohan at grabe ha, ang taas kagad ng boto, yung ganong katindi. So, sino ba yung nangunguna sa boto at sino ba yung talagang masasabi natin kalaban niya dito? Actually, sa best national costume, gusto ko yung kay Thailand. Kasi si Thailand naman, talagang nakita naman natin, performance naman. And then, gusto ko din yung kay Vietnam kasi presentation maganda. And then, of course, si Philippines. Gusto ko si Philippines kasi nakita naman natin yung galawan ni Philippines. And then, yung ibang country katulad nila, Laos, gusto ko rin yan. Yung sa Asia, mas marami ako nagustuhan more than doon sa mga Latinas. Sa Latinas, actually, ang nagustuhan ko lang gusto ko kay Peru, gusto ko yung kay Puerto Rico. Ayun, sila, si Venezuela, si USA nga nawala sa eksena, di ba? Saka si Colombia. Pero tingnan natin. So, magkaalaman yan. Sino ba ang malaki ang boto ngayon dito sa Miss Grand? Syempre, ito si Cambodia. Si Cambodia, nakakaloka yung boto niya kasi meron na siyang 114K na vote. Imagine mo, ganun kalaki.
And then, ang nag-heart sa kanya, meron din naman heart, 12K. 12K yung nag-heart. And then, plus 100K naman yung boto niya. O, di ba? Ganun kabongga. So, sa Cambodia, hindi ko alam kung anong ginagawa nila ditong boto. Nakakaloka. Sobrang ang taas ng boto nila. Ganun pa talaga kadami yung tao doon sa Cambodia. Hindi, I mean, kasi nagpunta ako ng Cambodia, sa totoo lang, parang ang hina ng internet nila, yung mga ganon. Pero ngayon, hindi ko alam. Siguro talaga yung mga tao doon ay baliw na baliw sa, si Colombia. Si Colombia, 15K lang ang boto niya. Meron siyang 15K sa kanyang NatCos, 10K yung bumoto na like. Tapos, yung nag-heart sa kanya, 4K. So, yon. So, medyo mababa ang boto dito ni Colombia. So, number 1 si Cambodia. So, tingnan natin yung iba. Tapos si Czech Republic ay meron lang siyang 13K vote. Pero tingnan nga natin yung kay Philippines at tingnan natin kung lalaban pa. Yung kay kay Ecuador na isa din sa mga nagustuhan ninyo, ang kanyang boto ay 17K. And let's see the another contestant na sino ba talaga yung nangunguna. So, sa ngayon, ang napansin natin ay si Cambodia ang nangunguna. And then, kay Philippines, let's see, Philippines. Ito, 25K si Guatemala. But, kay Philippines tayo. So, for sure, si Cambodia pasok sa top 10. Lagi naman niya sila na lang yung nangunguna dyan, di ba? Si Indonesia, ito nakakapagtaka. Si Indonesia, meron lang siyang 21K. So, 18K yung nag-like, tapos 2.6 yung nag-heart. So, ayan, si Indonesia, tingnan ninyo ha. So, ibig sabihin, hindi sinuportahan si Indonesia. Charot. So, tingnan natin yung sa iba. Actually, maganda din naman yung drama dito ni Indonesia. Siguro hindi gusto ng mga Indonesian people. Nadaig pa siya ni Laos. O, di ba? 21 lang si Laos ay 25K. In fairness yung kay Laos, gusto ko rin yung kay Laos. And then, let's see the another contestant. Katulad ni Myanmar. Oh my God, si Myanmar. Ito si Myanmar, hindi ko alam kung anong magic ang ginagawa nito sa niya. Meron na siyang almost kalahating milyon na like, na boto dito sa Facebook. And then, ang niya, ang nag-like sa kanya is 445K. And yung nag-heart is 43K. Grabe, no? So, yun. Ganun katindi. Si Myanmar talaga. Hindi ko alam kung ano yung ginagawa ng mga Myanmar. Bakit ganyan kalaki yung boto nila dyan. Naloka ako. So, number 1 si Myanmar. Pangalawa si Cambodia. And then, next is, ayan na. Malapit na tayo kay Philippines. Tingnan natin. Si Peru. Si Peru meron na siyang 148K. So, yan. 148K. Yung nag-like sa kanya is 103. And then, 43 naman yung nag-heart. 43K. So, ang lahat ng boto niya is 143K. And then, siya yung parang pangalawa kay Myanmar. Pangatlo si Cambodia. Kasi si Cambodia, 113 lang. And then, of course, sa ating pambato naman ay si Miss Philippines ay meron na siyang 55K na boto dito sa 55K. Kanina tinignan ko 51 lang to eh. Ngayon 55 na. So 32,000 yung nag-like, 21,000 naman yung nag-heart. Sayang no, yung 21 sana nag-like na lang kayo para at least kumbaga parang nakatulong. So, sa ngayon, kung i-count ko yung 55, parang pangatlo siya. Nadaig niya pa, nauna si Myanmar, si Peru, tapos si Cambodia, pang-apat siya. So, natabunan niya pa si Indonesia. So, pang-apat tayo. Sana, guys, bumoto lang kayo ng bumoto para at least, di ba, makapasok tayo sa top 5 sa best national costume. So, I wish na sana mga Pilipino ay marunong bumoto ng like lang naman, di naman mahirap yun. So, sana gawin na lang natin para sa
gumawa ng national costume ni Miss Philippines na sobrang ganda, na meron ng 55 at ano, okay, si Peru 7.6 lang. So, syempre punta tayo doon sa malakas. Sino pa ba yung malakas dyan na nakakaloka? Syempre yung malakas dyan ay si Thailand at saka si Vietnam. Ayan, si Thailand. Punta tayo kay Thailand. Si Thailand meron na siyang 172 boat. Oh, 172. And then, 124 yung nag-light. And then, 43 naman yung nag-heart. So, yon. So, kung iraranking natin, number 1 si Myanmar, number 2 si Peru, number 3 si Thailand, number 4 si Cambodia, number 5 si Philippines. Okay. So, meron pa tayong, tingnan pa natin kung sino pa yung malakas ang boto. So, next is, so, I'm so excited guys kasi syempre lumalaban tayo sa botohan. Correct. At eto na, syempre si Vietnam. Si Vietnam nakakaloka. Si Vietnam ang boto niya na ay 169. 169 and then 39 naman yung nag-heart. So, overall sa kanya 169, 129 yung nag-like. So, parang total suma ang pambato natin ay lumalabas na number 6 spot. Kasi number 1 is si Miss Myanmar na halos kalahating milyon na. Number 2 naman si Cambodia. Si Peru. Number 3 si Thailand. Number 4 si Cambodia. Number 5 si Vietnam. And then number 6 si Philippines. So yon. So malinaw. Sa lahat-lahat na nandito ay number 6 na si Miss Philippines. Pero guys, huwag niyong kakalimutan na sana sa mga nakakanood dito, kung nakapag-heart kayo, tulungan na lang din ninyo si Philippines naman. And then dito kayo pupunta, ayan, sa best vote. Kasi dalawa yung nilabas nila eh. Meron din ganito. Oh. Ayan. Pero dito, ayan, meron din ganyan. So, meron din ganyan. So, dito kayo pumunta para bumoto. Ayan. Diyan. At pumunta rin kayo kung meron din sa Instagram. Sa Instagram yata parang wala. Basta boto lang kayo ng boto at tulungan ninyo si Miss Philippines. Ngayon na meron na tayong almost 55 vote. Pero syempre yung kalahati doon ay nag-heart at yung kalahati naman doon ay nag-like. So kung boboto kayo, mag-like na lang din kayo. So number 5. So number 6 spot tayo. So pasok tayo sa number 10. Pero sana naman, di ba? Matulungan pa natin, maangat-angat pa natin ang panlima. So, konti lang naman yung lamang ng pang-apat eh. So, tabunan na natin. Tulungan na natin si Miss Philippines. Kaya natin yan guys. Hanggang sa 22 pa naman yung kanilang botohan. So, hanggang 22, meron pa tayo hanggang bukas na may chance na may aangat pa si Philippines sa number 5 spot. O, diba? So, yan! So, isa na nga ba itong shine? Isa na nga ba itong sign na si Miss Philippines ay unti-unti na nag-shine? So, ako para sa akin, so bukas po talaga malalaman. So, tignan natin kung ano yung ipapakitang performance level ni Nikki Dimora. And then, guys, huwag kayong mawala ng pag-asa. Hindi pa tapos ang competition. Hanggat hindi pa nakukoronahan ang nanalo. So, for now, ipagdasal natin na huwag madulas, at makapag-perform ng bonggang-bongga si Nikki Dimora doon sa entablado. And then sana magkaroon lang siya talaga ng more energy para mas maganda yung performance level na maipakita niya sa competition. I'm so excited na nakakakaba. Ando doon yung parang iniisip siguro ng iba, ang liit lang naman ng tsansa natin manalo dyan. Pero guys, yung maliit na tsansa na yung panghawakan pa rin natin. Malay mo naman, tayo pa rin ang magtagumpay sa huli. Diba? So huwag kayong mawawalan ng hope. Maganda ang pambato natin at nakikita naman natin na unti-unti siya lumalaban. At parang feeling ko naman ay nagugustuhan din naman siya ni Mr. Nawat. Malay mo, mangamoy corona tayo bukas. Diba? So yon. So konting-konti na lang, malalaman na natin yung resulta ng Miss Grand International for 2023. So yon. Are you excited guys? Kasi ako, yes, sobrang excited ako. Pero guys, ayun nga, keep voting. Please pray Nikki Dimora sa competition na to para at least, di ba, makarating tayo sa dulo ng competition. Kahit top 5 lang, masayang-masaya na ako.
So, what if pa kaya pag nag-title yan? So, ako para sa akin, top 5, top 10, okay na sa akin. Wag lang top 20 lang, di ba? So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa chika natin ngayon? So, please comment below and don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa ating mga chika. So, yun guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.